Isa. Ano ang ibig sabihin ng masistemang balangkas sa wika? A. May pagkakasunod-sunod ang wika. B. May sariling alfabeto. C. Gawa ng pamahalaan. D. Nabuo sa ibang bansa. Sagot. A. Rasyonal. Ang wika ay may maayos na balangkas ng mga tunog at salita upang magkaroon ng kahulugan. 2. Ayon kay Gleason, ang wika ay ginagamit ng mga taong A. May mataas na edukasyon. B. Nasa iisang kultura. C. Nag-aaral ng lingguistika. D. Nakatira sa syudad. Sagot. B. Rasyonal. Binanggit ni Gleason na ang wika ay para sa mga taong kabilang sa iisang kultura. 3. Ang tunog ng tik-tak ng orasan ay halimbawa ng teoryang A. Bow-wow. B. Ding-dong. C. Yuhihu. D. Tar-ara-bum-de-ay. Sagot. B. Rasyonal. Ang ding-dong ay tumutukoy sa tunog ng mga bagay na walang buhay tulad ng orasan. 4. Anong katangian ng wika ang tumutukoy sa pagkakasundo ng mga tao ukol sa paggamit nito? A. Pinili at isinaayos. B. Arbitraryo. C. Magamit. D. Tao. Sagot. B. Rasyonal. Ang wika ay arbitraryo dahil kailangang pagkasunduan ito ng mga gumagamit. 5. Kapag ang tao ay nagpakita ng emosyon sa pagsasalita, anong katangian ng wika ang ipinapakita? A. Sinasalitang tunog. B. Arbitraryo. C. Masistemang balangkas. D. Pansmantika. Sagot. A. Rasyonal. Ang sinasalitang tunog ay may kasamang damdamin at ekspresyon. Teorya ng pinagmulan ng wika. 6. Aling teorya ang nagsasabing galing sa tunog ng kalikasan ng wika? A. Bow-wow. B. Ding-dong. C. Pupo. D. Yuhihu. Sagot. A. Rasyonal. Bow-wow tunog mula sa hayop at kalikasan. 7. Teoryang nagpapakita ng pagkilos sa trabaho gaya ng pagbubuhat o paghila. A. Tar-ara-bum-de-ay. B. Pupo. C. Yuhihu. D. Bow-wow. Sagot. C. Rasyonal. Yuhihu bunga ng pisikal na puwersa. 8. Ang wika raw ay nagmula sa masidhing damdamin. Anong teorya ito? A. Pupo. B. Bow-wow. C. Ding-dong. D. Imaginative. Sagot. A. Rasyonal. Pupubunga ng matinding emosyon. Siyam. Anong teorya ang konektado sa ritual o sayaw? A. Bow-wow. B. Tar-ara-bum-de-ay. C. Yuhihu. D. Ijolek. Sagot. B. Rasyonal. Tar-ara-bum-de-ay ay tumutukoy sa mga tunog sa ritual. 10. Ginamit ni Ana ang wika upang humingi ng tubig. A. Personal. B. Imaginative. C. Instrumental. D. Interaksyonal. Sagot. C. Rasyonal. Instrumental upang matugunan ang pangangailangan. 11. Anong tungkulin ng wika ang pagpapahayag ng sariling saloobin? A. Interaksyonal. B. Personal. C. Theoristico. D.
Regulatory. Sagot. B. Rasyonal. Personal upang ipahayag ang damdamin o opinyon. 12. Nagsalita ang guro upang bigyang gabay ang estudyante. A. Theoristico. B. Informative. C. Regulatory. D. Instrumental. Sagot. C. Rasyonal. Regulatory gabay o kontrol sa kilos ng iba. 13. Ginagamit ang wika sa pananaliksik. A. Theoristico. B. Imaginative. C. Interaksyonal. D. Personal. Sagot. A. Rasyonal. Theoristico pagkuha ng impormasyon. 14. Ginamit ni Pedro ang wika upang magsabi ng balita. A. Imaginative. B. Informative. C. Theoristico. D. Personal. Sagot. B. Rasyonal. Informative pagbibigay ng impormasyon. 15. Kapag ang wika ay ginagamit upang hikayatin ang iba, ito ay A. Phatic. B. Conative. C. Referential. D. Emotive. Sagot. B. Rasyonal. Conative gamit sa panghihikayat. 16. Ginagamit ang wika para ipahayag ang nararamdaman. A. Emotive. B. Metalingual. C. Referential. D. Poetic. Sagot. A. Rasyonal. Emotive pagpapahayag ng damdamin. 17. Anong gamit ng wika ang para magsimula ng usapan? A. Phatic. B. Emotive. C. Referential. D. Conative. Sagot. A. Rasyonal. Phatic panimula ng komunikasyon. 18. Anong gamit ng wika ang nagpapaliwanag ng kahulugan ng salita? A. Poetic. B. Metalingual. C. Conative. D. Referential. Sagot. B. Rasyonal. Metalingual paliwanag o kuro-kuro sa wika. Antas ng wika. 19. Aling antas ng wika ang ginagamit sa paaralan? A. Formal. B. Di formal. C. Colloquial. D. Lalawiganan. Sagot. A. Rasyonal. Formal ginagamit sa akademikong sulatin at diskurso. 20. Aling uri ng formal na wika ang ginagamit sa diksyonaryo? A. Pambansa. B. Pan-technical. C. Pan-retorika. D. Lalawiganan. Sagot. A. Rasyonal. Pambansa karaniwang anyo ng formal na wika. 21. Aling wika ang may malalim at masining na kahulugan? A. Balbal. B. Pambansa. C. Pan-retorika. D. Colloquial. Sagot. C. Rasyonal. Panretorika ginagamit sa akdang pampanitikan. 22. Chemistry, geometry, ay halimbawa ng A. Pambansa. B. Pan-technical. C. Balbal. D. Panretorika. Sagot. B. Rasyonal.
Pan-technical mga terminong teknikal mula sa agham. 23. Ang Bekimon ay halimbawa ng A. Sociolek. B. Dialect. C. Idiolek. D. Ethnolek. Sagot. A. Rasyonal. Sosyolek mula sa grupong sosyal gaya ng LGBTQ dagdag. 24. Kung ang wika ay natatangi sa isang individual, ito ay A. Sosyolek. B. Idiolek. C. Ethnolek. D. Dialect. Sagot. B. Rasyonal. Idiolek personal na paraan ng pagsasalita. 25. Wikang ginagamit sa partikular na trabaho o larangan. A. Sociolek. B. Jargon. C. Dialect. D. Colloquial. Sagot. B. Rasyonal. Jargon bokabularyong teknikal sa isang propesyon. 26. Wikang ginagamit sa partikular na lugar o lalawigan. A. Dialect. B. Sociolek. C. Idiolek. D. Jargon. Sagot. A. Rasyonal. Dialect variety ng wika batay sa heograpiya. 27. Kapag ang isang tribo ay may natatanging wika, ito ay A. Idiolek. B. Sociolek. C. Ethnolek. D. Colloquial. Sagot. C. Rasyonal. Ethnolek variety mula sa mga grupong etniko-kultural. 28. Alin sa mga sumusunod ang may putol-putol na estruktura ng wika? A. Creole. B. Pidgin. C. Jargon. D. Balbal. Sagot. B. Rasyonal. Pidgin hindi pagganap na wika, halong salita ng dalawang wika. 29. Ang wikang naging likas at sinasalita na ng isang pamayanan. A. Pidgin. B. Creole. C. Dialect. D. Colloquial. Sagot. B. Rasyonal. Creole bunga ng pidgin na naging ganap na wika. 30. Register ng wika ay tumutukoy sa A. Iisang kahulugan ng salita. B. Pagbabago ng kahulugan batay sa larang. C. Variety ng wika sa trabaho. D. Teknikal na bokabularyo. Sagot. B. Rasyonal. Register may iba't ibang kahulugan depende sa larangan o konteksto. 31. Ang salitang bilang, kaibigan, ay halimbawa ng A. Balbal. B. Panretorika. C. Colloquial. D. Jargon. Sagot. C. Rasyonal. Colloquial pinaikling porma ng karaniwang salita. 32. Ang salitang ipal ay uri ng A. Balbal. B. Lalawiganan. C. Colloquial. D. Pambansa. Sagot. A.
Rasyonal. Balbal mga salitang karaniwang ginagamit sa kalye. 33. Bayot na salitang Bisaya ay halimbawa ng A. Lalawiganan. B. Colloquial. C. Pambansa. D. Pan-technical. Sagot. A. Rasyonal. Lalawiganan ginagamit lamang sa partikular na rehiyon. 34. Anong antas ng wika ang di Maislan na ginagamit sa usapang araw-araw? A. Formal. B. Informal. C. Pambansa. D. Pan-technical. Sagot. B. Rasyonal. Informal karaniwang gamit sa pang-araw-araw na usapan. 35. Ang wika ay buhay. Anong katangian ito ng wika? A. Arbitraryo. B. Magamit. C. Tao. D. Masistemang balangkas. Sagot. B. Rasyonal. Magamit tumutukoy sa pagpapatuloy at pag-unlad ng wika. 36. Ang paggamit ng teacher stop ay anong variety ng wika? A. Dialect. B. Register. C. Jargon. D. Sociolect. Sagot. C. Rasyonal. Jargon teknikal na wika ng propesyon. 37. Kapag ang isang individual ay may kakaibang paraan ng pagbigkas ng salita, ito ay A. Sociolect. B. Dialect. C. Idiolect. D. Balbal. Sagot. C. Rasyonal. Idiolect na tatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao. 38. Sa pangungusap na, oy, master na. Anong gamit ng wika ang ginagamit? A. Phatic. B. Conative. C. Emotive. D. Referential. Sagot. A. Rasyonal. Phatic panimulang pagbati sa komunikasyon. 39. Ginagamit ni Lolo ang salitang kutson sa halip na foam. Anong antas ito? A. Lalawiganan. B. Colloquial. C. Pambansa. D. Pan-technical. Sagot. A. Rasyonal. Lalawiganan ginagamit sa tiyak na rehiyon, minsan, matatanda ang gumagamit. 40. Ang ganda ng view, no, ay nagpapahayag ng anong gamit ng wika. A. Emotive. B. Referential. C. Poetic. D. Conative. Sagot. A. Rasyonal. Emotive nagpapahayag ng damdamin o saloobin. 41. Ang wika ay isang kasangkapan upang magkaunawaan ang mga tao sa isang A. Paaralan. B. Bansa. C. Kultura. D. Propesyon. Sagot. C. Rasyonal. Ayon kay Gleason, ang wika ay ginagamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. 42. Kapag ginamit mo ang wika para magtanong, anong tungkulin ng wika ito? A. Informative. B. Theoristico. C. Regulatory. D. Personal.
Sagot. B. Rasyonal. Heuristic o paggamit ng wika sa pagkuha ng impormasyon. 43. Aling gamit ng wika ang masaya ako ngayong araw? A. Poetic. B. Emotive. C. Referential. D. Phatic. Sagot. B. Rasyonal. Emotive pagbabahagi ng damdamin. 44. Pakilinis ang silid-aralan. Anong tungkulin ito? A. Interaksyonal. B. Informative. C. Regulatory. D. Personal. Sagot. C. Rasyonal. Regulatory pag-uutos o pagbibigay ng direksyon. 45. Ginamit ang wika sa pagsasabi ng ang Pilipinas ay isang arkipelago. A. Personal. B. Heuristico. C. Informative. D. Imaginative. Sagot. C. Rasyonal. Informative pagbibigay ng impormasyon o kaalaman. 46. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng poetic function? A. Masaya ako. B. Ang puso ay tila bangka sa laot. C. Gusto mo ba ng tubig? D. Nasaan ka na? Sagot. B. Rasyonal. Poetic patalinhagang paraan ng pagpapahayag. 47. Ang pagpapaliwanag ng computer ay isang makinang digital ay anong gamit? A. Conative. B. Poetic. C. Phatic. D. Referential. Sagot. D. Rasyonal. Referential pagbibigay ng kaalamang teknikal o factual. 48. Kapag sinabing, ang daloy ng salita ay wagas at matalinghaga, ito ay A. Poetic. B. Emotive. C. Metalingual. D. Referential. Sagot. A. Rasyonal. Poetic masining at patalinhagang gamit ng wika. 49. Kung ang bata ay natutong magsalita ng halo-halong wika sa bahay at eskwela, ito ay A. Pidgin. B. Krill. C. Jargon. D. Idiolect. Sagot. B. Rasyonal. Krill naging ganap na wika mula sa pidgin. 50. Aling variety ng wika ang ginagamit sa larangan ng batas? A. Colloquial. B. Balbal. C. Dialect. D. Jargon. Sagot. D. Rasyonal. Jargon teknikal na wika sa mga larangan tulad ng batas o medisina.